Nasa amin ang anak ninyo Anong kailangan mo? na 100 milyon lang. Matatriangulate namin ang location niya. May tambakan sa kalyeng doon may bagsakang pera. Alam na namin kung nasa ang anak mo. Let's go, men! Kailangan mo ipamigay sa David. Papatay ko. Papatay ko din Milito. Tinawagan ni Lucio si Mayor Roberto upang ipaalam na hawak na nila si Erica. Agad na nag-alala si Roberto at tinanong kung ano ang hinihingi kapalit ng kaligtasan ng anak. Walang pag-aalinlangan, sinabi ni Lucio na ang kapalit ay 100 milyong piso. Hindi nag-aksaya ng oras si Roberto at agad na tumawag ng tulong sa mga pulis. Ipinaliwanag ng mga autoridad na dapat makipag-usap si Roberto kay Lucio upang makuha nila ang eksaktong lokasyon ng bihag. Muling kinausap ni Roberto si Lucio at nagkunwaring papayag sa mga kondisyon. Sa gitna ng usapan, sinadya niyang patagalin ito upang makuha ng mga pulis ang impormasyon tungkol sa kanilang kinaroro. Nang matukoy ang lokasyon, agad rumisponde ang mga pulis at sinalakay ang hideout ni Lucio. Nagkaroon ng putukan sa pagitan ng mga tauhan ni Lucio at ng mga autoridad. Dahil sa dami ng puwersa ng pulisya, hindi na nakapalag ang grupo ni Lucio at agad silang nadakip. Samantala, sa kabilang panig, abot-abot ang galit ni Tanggol kay Miguelito. Determinado siyang tapusin na ito upang maipaghiganti ang pagkamatay ni David. Hindi na niya mapigil ang sarili. Buhay ang katumbas ng buhay. Hinarap ni Roberto si Lucio. Sa halip na magpakita ng awa, sinabi ni Roberto na may alok siyang pagkakaisa para sa isang mas malalim na layunin. Ngunit hindi na tinag si Lucio. Buo ang loob niyang lumaban at naghamon pa na handa siya sa anumang plano ni Roberto. Habang bumibigat ang tensyon, patuloy ang puot ni Tanggol. Ipinangako niyang saan man magtago si Miguelito, sa bundok man o sa ilalim ng lupa, hindi ito makakaligtas. Balang araw, magbabayad ito ng mahal sa lahat ng kasalanan niya. Sa kasagsagan ng sagupaan at paglalantad ng katotohanan, mas lalong umiikting ang tensyon sa pagitan ng mga karakter. Ang pagkamatay ni David ay nagdulot ng matinding lungkot at galit, lalo na kay Tanggol, Rigor at Marites. Habang patuloy ang paghahanap ng hustisya, nagiging mas malinaw kung sino ang tunay na kalaban, si Miguelito. Ngunit ang pagkalito ni Rigor sa mga kaganapan ay maaaring humantong sa mas matinding alitan sa pagitan nila ni Tanggol. Samantala, si Marites, na ngayon ay nasa bingit ng kamatayan matapos barilin, ay sumisimbolo sa patuloy na pagdurusa ng pamilya. Ang mga kaganapan ay hindi pa tapos, at habang may buhay si Tanggol, ang laban ay magpapatuloy. Ngunit ang tanong, magkakaisa ba sila sa huli o tuluyan ng mabubuwag ang pamilya sa gitna ng digmaan? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panonood.